Magandang gabi po sa ating lahat. Good evening po sa inyong lahat. Nawa kayo po lahat ay nasa matiwasay na kalagayan. Pinagharian ng peace, ng kapayapaan ng ating Panginoon ng ating mga puso. Lagit-lagi sa salita ng Panginoon Diyos, ang mga nakakaranas ng tunay na pagpapala ay sila na nagsisisampalataya. Madalas nga binabanggit ng ating Panginoon ang ganito: Go thy way, thy faith, by your faith you've been healed. Or you've been healed by your faith. Na nang dahil sa inyong pananampalataya, kayo'y nagsipagaling na. So, batas ng interpretation, sa rule of interpretation, ito ang isang bagay na sinasaad na hindi nababatay ang katotohanan ng salita ng Panginoon, hindi naapektuhan ng truth ng ng Word of God na nang dahil sa iyong experience. Halimbawa, na nang dahil sa naranasan mo ang sambagay. Halimbawa, nakaranas ka ng himala. Then sasabihin mo, tunay nga na totoo ang Biblia. Na nang dahil ba sa nakaranas ka o nagkaroon ka ng karanasan sa himala ng Panginoon, kung ito may patungkol sa kagalingan, kung ito may patungkol sa mga financial matters, ang ibig bang sabihin nito, doon lamang natin masasabi na totoo ang Biblia? Baliktad po, ganito ang dapat na maging statement natin o maging pananampalataya natin. Totoo ang Biblia, kaya nakaranas ako ng himala. Or nakaranas ako ng himala, kung ganon, Diyos ng himala ang pinaglilingkuran ko. Mali yun. Ito ang tamang pangungusap. Diyos ng himala, totoo si Yesu Kristo. Our God is a God of miracle. And therefore, miracles do happen. Ulitin ko, nang dahil sa, alimbawa, naka-experience ka ng kagalingan, then sasabihin mo, totoo nga si Yesu Kristo. Hindi. Ito ang totoo. Totoo nga, itong mas tama, totoo nga ang ating Panginoong Yesu Kristo. He is what He says He is. And therefore, kung ano man ang sinasabi niya, ito'y magkakatotoo. Sa John chapter 7 verse 17, if you will do what I ask you to do, then you will know if I am, then you'll know if what I am saying is right. Ipa-paraphrase ko. If you will believe in what I ask you to do, then you will know if what I am saying is right or wrong. Eto po. You believe, and then therefore you will come to experience. Mauna ang pananampalataya, pagkatapos dahil nga sa iyong pananampalataya, patototohanan ng Panginoon Diyos ang kanyang salita. If you will believe, then you will come to know. Kaya nga, kung nais mong maranasan, kung nais natin matamasa ang himala ng Panginoon, kung gusto mo itong makita na mangyari sa iyong buhay, manampalataya ka muna, and then patutunayan ng Panginoon na siya nga ang Diyos ng himala. Sinasabi kasi ng salita ng Panginoon in John chapter 15 verse 7, if you will remain in me and my words remain in you, then ask whatsoever things that you will, and it shall be done to you. Mauna yung pananampalataya. Kaya nga, maging sa Mark chapter 10, sa buhay ni Bartimaeus, nanampalataya si Bartimaeus sa kapangyarihan ng Panginoon, sa kanyang kakayanan,
na makagawa ng himala. And therefore, nakaranas siya ng himala. Nagtamo siya ng kagalingan. Ito po ang pinakamahalaga na hindi dapat mabatay ang katotohanan lamang ng Panginoon Diyos na nangyari sa panampalataya o nangyari sa karanasan. Baliktad natin, manampalataya ka at ipararanas sa iyo ng Panginoon Diyos ang katotohanan ng salita. Sabi ng iba, to see is to believe. That's wrong. Ito ang sinasabi ng Word of God. Believe first in our Lord Jesus Christ, and then you will see that what He is saying to us are true. Patutunayan ito ng Panginoon. Manampalataya ka ngayon. Ano man ang nais mong hingin sa Panginoon, isa ang requirement, panampalatayanan mo ang ating Panginoon. Magandang gabi po. Pagpalain tayong lahat ng ating Panginoon. Amen.